Diyos, andito po ako ngayon sa Jordan 1, kung saan po ay halos walang madaanan dito ang mga sasakyan, gawa ng umapaw dito yung tubig at halos naglandslide na rin yung riprap dito. At humihingi po ako ng tulong sa mga mabubuting loob na itong sa Jordan 1, sana matulungan ninyo kasi kawawa naman, halos wala naman silang mapagkunan. Talaga namang over talaga yung baha dito. At yan, kung makikita ninyo yung palibot, ayan si kuya, hindi makadaan halos gawa ng sobrang baha dito kagabi. Hindi ako nakapag-video dito kagabi, yung actual talagang umaapaw talaga yung tubig. Kaya ngayong umaga lang ako nakapag-video dahil kagabi na ulan. Kaya ayan, kung makikita ninyo, ayan oh. At sana matulungan po ninyo at sa mga mabubuting loob. Ayan, tulad yan oh. Ayan. Ayan, nagtitis sa saging. Nagtitis sila sa saging, ayan. Halos wala silang makain na, kaya ito naman ay hindi sa ikinakaya natin. Talagang kailangan talagang gawin ito nila kasi halos wala nga silang makain. At yan oh. Ayan. Ako naman small na vlogger lang, kaya ayan, pinapakita ko lang sa inyo yung mga makukuha nilang nyog, ayan. At ayan, kinukuha ni kuya yung mga harness. At kung kanino man po itong harness ito naman po ibabalik ni kuya kung sakaling makita ninyo at mapanood. At kayo na lang pong bahala kay kuya magbigay ng tulong sa kanya. Ayan. Mga bago pa. Ayan, at sa makakapanood po nitong vlog na to, kunin na lang po ninyo dito kay kuya. Ano pangalan nyo kuya? Marlon Tambay. Marlon Tambay, taga rito lang yan sa Tambay. Marlon Tambay. Hindi Tambay, Kambay. Tambay. C-E-M-B-Y. Sige. Tambay. Dito lang yan sa may Jordan 1. Ayan. Ayan si kuya, nangangalakal, naninimot ng makukuha pa o mapapakinabangan pa sa ilog na to. Kung mapapansin niyo itong ilog na ito, sobrang laki, sobrang taas ng riprap. Pero ang tubig dyan ay umapaw. Talagang nakakapanglumo talaga. Kung makikita ninyo, napakaganda ng tubig, malumanay, yung medyo mahina, pero naapaw ang tubig dito. Kaya nakakaawa talaga ang taga Jordan 1. Kaya humihingi po ako ng tulong sa mga mayroong mabubuting loob na sana matulungan natin sila, dahil nga halos pati bahay lubog sa baha, mga gamit nila basa lahat. Kaya sana sa mga mayroong mabubuting loob matulungan natin sila. At kung mapapansin niyo, yan oh, sa kabilang bahay yan, walang problema yan, hindi naapektuhan yan. Pero ito, yan, itong diretsong ito, apektado yan hanggang sa may dulo. Talagang awas na awas talaga ang tubig. Talagang nakakaawa talaga kung makikita ninyo ang mga tao dito. Halos wala silang tulog hanggang umaga. At yan o, kung makikita ninyo, ayan, yan ang pinsala ng bagyong Christine. At sana hindi na ito maulit, kasi kawawang tao lang mapagkukunan. Tulad ditong riprap na ito, nakadikit dati sa puno ng mangga, ngayon ay bumaba na. Yan, dito sa pinaparkingan ng tricycle, na dito lahat kagabi ng sasakyan nung puntahan ko, dahil ito yung medyo mataas-taas na lugar, pero inabot pa rin sila ng malaking tubig. Ayan no, kawawa naman sila. Dating riprap na nakadikit dito sa kalsada, ngayon ay nando na sa ibaba. Ayan. Ayan, kung makikita ninyo oh, pati yung may mga tanim na talong, okra, na pinsala ng bagyo, na pinagkukunan nila ng gulay dahil sa kawalan din. Ayan oh, habang tinututukan ko ng video yan, yung riprap na yan nakadikit yan dito talaga sa kalsada. Ngayon bumaba, nasa 2 dipa ang ibinaba.
Kaya sa mga mayroong mabubuting loob, sana matulungan ninyo agad ito dahil kawawa talaga. Ayan, oh. Isipin nyo, sa taas ng ilog na to, umabot pa ang tubig dito. Kaya nakakaawa talaga. Ngayon lang itong alas 6 ng umaga ko binidyo. Ayan. Ayun, ganyan kataas ang bahay, no? Isipin mo yung riprap na yan, no? Ayan, no? Yan. O, yan ang riprap. Umawas pa ang tubig dyan. O, kaya nakakawa talaga tayong mga Pilipino pag may dumarating na sakuna o bagyo. Kaya panatilihin nating manalangin tayo lagi para hindi tayo abutin ng bagyo. Pero itong lugar na ito, kung tutuusin, mataas to. Kaya lang hindi sukat akalain ng mga taga Jordan 1 na aabutin pa rin ng baha ang lugar nilang ito. Dahil kagabi nung papasok ako sa Gardenia, habang papunta ako dun sa SM, dahil dun ako dadaan sana kasi malalim na dito sa Ganado, hindi ko na talaga kinaya. At shoutout nga pala dyan sa mga nagsakripisyo dyan sa pagpasok sa company natin sa Gardenia. Shoutout sa inyong lahat dyan. Talagang ngayon lang talaga nangyari sa akin na hindi ako nakapasok dahil sobrang laki talaga ng tubig. Sa bahay okay lang, safe naman ang aking mga anak. Kaya lang yung daraanan talagang hindi kaya. Talagang malalim talaga. Abot leeg talaga ang tubig. Ayan, kung mapapansin ninyo, yan tinututukan ko ng video yan. Diyan ako dumaan kagabi, talagang abot leeg talaga. Yan. Kaya hindi na ako tumuloy ulit kasi malaki pa ang tubig. Sabi ng mga taong dumaraan na tinatanong ko sila, kasi papasok pa sana ako ng alas 8, kung kakayanin ko alas 9 o alas 10. Kaya lang malaki pa daw ang tubig. Kaya hindi na ako tumuloy pumasok. Gusto ko man pumasok, kaya lang wala akong magagawa dahil basang-basa na rin ako. Ayan, no, sa lakas ng agos ng tubig, kung makikita ninyo, ayan. Halos yung mga tao dyan ay namumulot na lang ng mga basura o yung mapapakinabangan pa o yung pwede pang ibenta sa junk shop na pagkakapirahan. Ayan, no, laki ng inangat sa tabing kalsada, bumaba. Ayan, buti na nga lang medyo matibay din yung pundasyon dun sa baba. Ay kung walang bakal yon, sigurado guho lahat yan. Ang nakasalo lang dito ay yung bakal. Ayan, no, kung makikita ninyo. Yan, ito yung puno ng mangga. Nandito ako kagabi, nagpa tigil ng ulan, kaya lang dire-diretso pa rin. Sa tinatayuan kong ito dito, sa parting ito, ang tubig dito hanggang baywang na talaga. O, isipin mo yung ilog na yung gaano kataas. Ayan, ang mga basura o nagkalat. Ayan, mga kinakalakal ni na kuya dyan kanina umaga. Alas 6 pa lang ako, nandyan ako. Bablog na ako dyan para maipakita ko sa mga tao na yung nangyari dito sa Jordan 1, matulungan ninyo o sakaling magbisita man lang ninyo kung ano talaga ang nangyari dito. Talagang halos sa gamit nila wala din nakaligtas halos. Pasalamat na lang tayo dahil walang nangyaring masama sa kanila at ligtas ang kanilang buong pamilya. Ayan yung mga saging na yan, pinagtiyagaan na nilang kunin. Ito mayroong papaya, mayroong nyog, may saging na saba, kung tawagin sa Bicol ay kalibo yan. Ayan, marami pa sila makukuha ang kalakal dito. Ayan, ang hirap duman dito, tricycle nga hindi makadaan. Ayan si kuya, diretso sa pangangalakan para sa kanyang pamilya. Yan, plastic. Ayan yung ilog, isipin mo gaano kataas yan. Inabot pa ng tubig. Ayan, makikita ninyo, yan yung puno ng mangga. Ayan, dito medyo safe ng tao, kaya lahat ng tricycle at sasakyan nandito kagabi mga bandang alas 7. Nandito ako gawa ng papasok sana ako, kaya lang dito sana ako shortcut sa may SM, diretso labas ng Ganad, labas ng Jubilation, kaya lang hindi ko kinaya dahil naman sa
lakas ng tubig na ipininsala ng bagyong Christine. Ayan ang pangangalakan nila kuya. At ito, pauwi na nga ako sa bahay. Siyempre, sikasuhin ko rin naman ang aking mga anak na naghihintay doon. Dahil hindi pa sila nag-almusal, siyempre, unahin ko muna sila mag-almusal. At ito, pauwi na nga ako. Ito yung hindi naabot ng tubig dito sa Jordan 1. Dahil sa laki naman talaga ng pagbaha. At siyempre, pagkatapos ng video kong ito, isusunod naman natin ang sitio Iraq ng Makabling. Pakita ko sa inyo yung reprap doon na gumuho na ubos lahat ng kabahayan doon na nakatira. Ayan, yung mga magaganda pa naman dito, hindi pa naman talaga as in inabot ang bagyo kasi mataas ang lugar to. Ayan, ayan yung mga bote, ayan, mga basura na iniwan ng bagyong Christine. Yan. Kabalagbag ang mga kahoy. Umawas talaga dyan ang tubig sa puno ng manggang yan. Ayan o, yan o. Makikita ninyo o. Ang daming pinsalang iniwan ni Christine. Sana hindi na ito maulit. O yan. Yan. Dito medyo mababa. Dito medyo mataas ang lugar na pala. Dito medyo mataas ang lugar pa lang ito. Nabibilo tuloy ako. Ayan. Ayan. Dito lang naging problema. Mataas na. Shoutout nga pala dyan sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng mga viewers ko dyan sa Jordan 1.